Marami sa atin ang confused, mga kapatid. And ito naman ay hindi naman 100% na kasagutan. Pero sana lang with additional research sa mga part ninyo, makita niyo yung value ng sinasabi ko. Kasi marami nagtataka yung gera. Bakit itong mga taga-Israel gusto nila ng war, bomba nila yung Palestine, and then sila yung nagpuwersa sa Amerika na girahin ngayon yung Iraq. Iran ba? Iraq? Nalito ako kung ano doon sa dalawang bansa na yun. Magkaiba yun. But anyway, kung iniisip nyo na if you're going to choose a side, minsan pag nag-research kayo, makikita nyo itong bansa ng Israel ang parang masama. Marami sa kanila ay nasa Epstein files, marami sa kanila ay Epstein files, yun yung file ng mga pedophile. File ng pedo na mga makapangyarihan. Mga Illuminati na nalalaman nyo. Sa Biblia kasi, ang Synagogue of Satan ay isang grupo na nagpapanggap ng mga Hudyo. Nagpapanggap sila na Jews. Ngunit hindi tunay ayon sa mga liham ni Jesus sa mga simbahan sa Smyrna at Philadelphia. Iututulan ni Jesus Christ nang nabubuhay siya. Ito ay hindi tumutukoy sa lahat ng Hudyo kundi sa mga kalaban ng mga Kristiyano noong unang siglo. Walang tiyak na tribo o modernong identity ang direktang itinakda sa kanila ng Biblia. So it's safe to say na itong Synagogue of Satan, yung mga Satanists, na-invade nila lahat ng mga religions. Pero bago tayo magpatuloy, basahin natin yung mga Bible verses na medyo sang-ayon dito. Sa Revelation 2 verse 9, sabi niya, I know thy works and tribulation and poverty, and I know the blasphemy of them which say they are Jews and are not, but are the synagogue of Satan. Nakalagay sa Biblia, mga kapatid. Maraming kademonyo at kasamaan sa mga relihiyon ng bansa na nagtatago sila na Jews kuno or what, pero hindi. Kay Satanas sila. Sa Revelation 3 verse 9, nakalagay, Behold, I will make them of the synagogue of Satan, which say they are Jews and are not, but do lie. Nagsisinungaling. Behold, I will make them to come and worship before thy feet. Nakalagay yan sa Revelation. So sa history naman kasi, yung konteksto ng Smyrna at Philadelphia, mga lungsod dito sa Asia, no? Di ba doon sumulat si Jesus? Marami kayong members, hindi naman hindi sila tunay na Hudyo. Di ba? May mga iba nagsasabi na yung mga dating Gentiles, Canaanites. Yan yung mga hindi naniniwala sa Judaism, sabihin na nating mga atheists siguro. Pero sa Biblia kasi, yung bloodline nila, they were cursed. Yung bloodline na yun eh. Dahil hindi sila naniniwala. So, yung mga Khazarians, yan, pwede yung research yan. O iba pa mga conspiracy theories kasi, lagi nababanggit itong mga Khazarians. Yung iba nababanggit ang Nazis. Yan. Kasi isipin nyo sa kasaysayan natin, sino bang pinagpapatay ng mga Nazi? Hindi ba yung mga Jews? Yun nga lang, yung masasabi natin, yung ganong genocide o massacre ng isang buong lahi. Gawain lang yun ng demonyo eh. Demonyo lang yung gumagawa. No? And they have infiltrated every religion. And one of that is the Judaism. So nagpapanggap ng mga Hudyo, tumatabater natin. Diba? Sino ba nagpapatay kay Jesus Christ? Di ba mga Romano? Tapos nilagyan pa siya ng corona, hari ng mga Hudyo. Sarcastic mockery of Jesus Christ, di ba? So it's safe to say na yung tunay na Israel, bayan ng Israel, tunay na mananampalataya, hindi sila yung mga nasa bayan ng Israel ngayon. Maybe some of them, but yung mga namumuno, yung mga may power, yung mga elitista, yung mga bilyonaryo, yung mga sumasamba sa demonyo, mga sumasamba kay God na Baal, mga devil worshippers, hindi sila. They infiltrated the Roman Catholic Church. Yung supposedly church na tinatag ni Saint Peter, tinayan yun. History will tell us that. Maraming teachings ang tama, marami ring turo ang inalis. Lahat, they were infiltrated by these demons. So, ba't kayo nagtataka, ba't yung bayan ng Israel ngayon, ito yung the country of Israel, parang evil sila.
maraming billionaires galing doon. Parang may hold sila sa Amerika. Parang, bakit ganon? Bakit? It's because yan yung mga, ayoko na sabihin, maybe fallen angels, Satanists. I think lahat ng gusto ng gera, lahat ng gumagawa ng kabalbalan sa kapwa, sila yun.